Masayang araw po mga ka-PL. Usap-usapan po ngayon sa House of Representatives mga kababayan. Nagagalit daw si Leila de Lima mga kababayan. Nagwawala daw po sa galit. Yan lang naman po ang kwento sa atin ng ating kaibigang congressman na Maca Duterte. Kaya biglang naglabas po ng video si Percy, mga kababayan, hindi niya po mapigilan yung kanyang sarili. Maaring siya po ang inutusan ng grupo nila na magsalita laban dito sa ginawa ni Attorney Mans Carpio, Mr. ni VP Inday Sara, na ngayon po, mga kababayan, ay katatapos lamang maghain ng criminal complaint laban sa BSP, ayan, AMLAC at sa miyembro ng Committee on Justice, mga kababayan, kung hindi ako nagkakamali. Kasama po yata dyan si de Lima, kaya di umano, nagwawala sa galit. Aba, matindi. Sila pa ang may ganang magalit sa kabila ng ginawa nilang paglabag, mga kababayan. Sila pa naggalit, sila pa nagwala. Ay, di umano lang naman po yan. Kwento-kwento lang po yan. Sa ngayon, kasi hindi pa naman po natin napapatunayan talagang nagagalit si Leila de Lima kasi wala naman tayo nakitang video o litrato. Kwento lamang po yan at usap-usapan din po yan sa House of Representatives. So, ito po ang ginawa ni Attorney Mans Carpio, mga kababayan. Kani-kanina lamang po. Tinupad niya po, mga kababayan. Sinabi niyang, Abril 27, magsasampa siya o maghahain siya ng criminal complaint laban sa mga nabanggit ko kanina. O, ito na ang sabi sa balita, SMNI News Online. Dumating ngayong Lunes, Abril 27, mga kababayan, si Attorney Manasseh Reyes Carpio, asawa ni Vice President Sara Duterte, sa Quezon City Prosecutor Office para magsampa ng reklamong kriminal laban kina Bangko Sentral ng Pilipinas. Nako, tinutuon na talaga, mga kababayan. Governor Eli Remolona Jr. Ayan. AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura at mga miyembro, mga kababayan ng House Committee on Justice na sina, ito na, Congressman Jervil Luestro, di ba? Congressman Percival Sidanya, yung agad-agad naglabas ng video kasi nagwawala na yung tiyahin niya. Attorney Chel Jokno, chillax lang, nag-aantay lang siya, mga kababayan, kung ano ang gagawin laban sa kanila. Ayan na nga, nagdemanda na, nagsampa na ng reklamong kriminal, ang Mr. ni VP Inday Sara at dating Senator Leila de Lima dahil sa umano'y paglabag ng Anti-Money Laundering Act, mga kababayan, o AMLAC, Bank Secrecy Laws at Data Privacy Act, mga kababayan. Nako, eto na. Tinuluyan na nga sila, mga kababayan, ni Attorney Mans Carpio. Tama lang. Ituloy nyo yan. Lumaban kayo. Kasi sumusobra na po sila sa mga ginagawa ho nilang panggigipit. Hinayaan na nga ng mga Duterte na dalhin si Pangulong Duterte sa dahig Netherlands. Pati ba naman yung mga bank accounts ng mag-asawang Duterte, pakikialaman pa nila, kinalkal pa nila. Kaso sa ginawa ho nilang pagkalkal sa bank account ng mag-asawang Carpio, Manasseh at Inday Sara, yun po ang naging dahilan ng baka lang naman baka ikakalaboso nitong mga nitong mga lumabag na ito, mga kababayan. Aba, maganda-ganda ho ito. Itong labanan na ito, legal po ito na labanan, mga kababayan. Hindi po ito yung bardagulan sa social media na siraan, banatan, paratang, batuhan ng putik. Walang ganun. Legal po ito. At sigurado ako na mananalo po si Attorney Mans Carpio dito sa ginawa niyang paghahain ng criminal complaint laban sa mga nabanggit po natin kanina, mga kababayan. Sigurado mananalo ho itong si Mans Carpio at magbabayad po lahat ng mga sinampahan po ng reklamo. Nako, yari kayo. Sineryoso na kayo. Pinatulan na kayo ng mga Duterte at ni Mans Carpio. Hindi na nagpatumpik-tumpik ang kampo ng mga Duterte, mga kababayan. Sinagad kasi nila sa galit kung politika lang talaga, siguro medyo kaya pa ni Inday Sarang tiisin, salagin, mga kababayan. Pero pati ba naman po yung kanilang mga transaction record sa bangko, kanilang mga bank account kinalkal pa na hindi naman na dapat, at higit sa lahat, dinagdagan pa po nila ng amount. Parang ganun, parang dinagdagan pa po nila kasi naisama po yung panahon na mayor pa lang si VP Inday Sara, mga kababayan, isinama po nila Kaya nagmukhang malaki kuno ang laman ng bank account ng mag-asawang Carpio, mga kababayan. Kasi mantakin mo, 2 dekada yung kanilang computation. Abay, aabot nga ng ganoon kalaking halaga. Pero napag-alaman natin, ayon ito sa ginagawang transaction o transaction record mismo ng AMLAC, nagdodoble pala ang kanilang record. Amount sa pag-deposit at amount sa pag-withdraw. Ganon, nako,
parang pandaraya ho ito sa publiko, mga kababayan. Kaya, Man Scarpio, sir, saludo po ako sa ginawa mo. Ituloy niyo po yung laban ninyo at nakasuporta po ang lahat ng mga DDS sa inyong ginawang paghahain ng criminal complaint laban sa mga nabanggit kanina. Okay, ito pa isang balita, mga kababayan. Nako, ano itong usap-usapan pa rin? Itong tungkol po kay Antiklaring, mga kababayan. Ha? Gaano kaya ito katotoo? Siyempre, nasanay na po kasi tayo kay Antiklaring na puro deny po ang ginagawa niya sa kabila po ng mga kumakalat na usap-usapan. O ito, papalitan na di umano si Antiklaring, mga kababayan. Ako, totoo kaya ito? O nagtatanong lang po ako ha, hindi pa ako nagpapakalat ng fake news, nagtatanong lang. Ha? Papalitan si Yusek Castro, ayan ang title ha, may question mark, binasa ko lang po, ano? Pinabulaanan, ayun, doon tayo nadali. Pinabulaanan na naman. Diyan, sanay na sanay si Antiklaring. Pinabulaanan ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro ang umuugong na balasahan sa mga miyembro ng gabinete ni President Bongbong Marcos, di ba mga kababayan? Pinabulaanan ni Antiklaring. Pwede kung hindi totoo, i-enjoy mo yung pagiging Yusek mo. Enjoy mo pa. Pero gaano katotoo na kinakailangan mo lang daw i-deny para hindi malaman kung saang departamento ka ilalagay. Dalawa lang yan, mga kababayan, maaaring demote itong si Anticlair o maaaring tawag ito, mas tumaas pa ang kanyang posisyon. Dalawa lang yan. So, sa ngayon, maaaring dinideny niya lang po ito, mga kababayan, para hindi po siya pagtawanan nating mga DDS kung saan man siya ipapatapon. Mamaya ay magaya po kay Torre na tagadakot na lamang po ng basura sa kanal. Ito pa, I will always serve at the pleasure of the President. Aba, talaga nga naman, pleasure of the President. Yan naman po ang katotohanan. Sagot ni Jose Claire Castro sa tanong kung sakaling kabilang umano siya sa mga papalitan. Ayan. So, hindi daw totoo. Pinabulaanan niya nga. Ay, di sige, mag-aantay kami sa katotohanan. Kung ikaw ba'y mananatili dyan bilang Yusek ng PCO o baka malaman na lang namin sa susunod na araw na demote ka na. Di umano. Antiklaring ha. Umanda ka. Siguraduhin mo na maganda yung departamentong lilipatan mo, kundi pagtatawanan ka talaga ng mga DDS, sigurado yan. O ito pa, isa pang balita, mga kababayan, itong tungkol naman po. Nako, ito na. Itong kay Risa Hontiveros, ito kawawa naman itong ali na ito, na nagpupumilit na maging kandidato sa pagka-presidente sa 2028 election, pero mismong ang survey na po ang tumabla sa kanya. Mga kababayan, tinabla po siya ng survey. 1,200 respondent nga misalmot sa survey sa Okta Research. Bisaya po ito, tatagalugin ko na lang ha. Kaniadtong March 19, 2025, migawas nga wala malakip ang pangalan ni Senador Risa Hontiveros, mga kababayan, sa top 5 sa 2028 presidential survey. Diin nanguna gihapon si Vice President Sara Duterte nga mahimong presidente sa umaabot nga 2028 presidential election. Ayon, apan gikan sa 38%, may kanaog kini sa 33%. Walang problema. Si BP hindi pa rin ang pinakamataas. Okay, Tagalog. Sa 1,200 daw po na respondent, mga kababayan, na nakilahok dito sa isinagawang research ng Okta Research, mga kababayan, ginawang survey pala, ayan noong March 19, 2025, lumabas daw po na hindi po kasama ang pangalan ni Senator Risa Hontiveros kahit man lamang po sa top 5 na 2028 presidential survey. Wala ang pangalan ni Risa Hontiveros. Tinabla po ng survey, tinabla po ng 1,200 na respondent na pinagtanungan nitong Okta Research. Wala si Risa. Napaka-trying hard mo kasi, Ali. Hindi naman sa'yo bagay maging presidente. Hindi nga sa'yo bagay maging senador. Presidente pa. Diin, nanguna gihapon si Vice President Sara Duterte nga mahimong presidente sa 2020 sa umaabot nga 2028 presidential election, na kung saan, mga kababayan, ay nangunguna pa rin po si Sara Duterte sa magiging presidente sa darating na 2028. Sa balita, wala na. Tanggap na po nila na presidente na si Inday Sara sa 2028. Ito nakalagay nga mahimong presidente. Na mahimong presidente, na magiging presidente sa darating na 2028 presidential election. Wala na Sa mga balita, presidente na si Inday Paano ba yan? Risa Hontiveros? Pero bumaba po ang porsyento. Mula po sa 38, bumaba po, mga kababayan, sa 33. Walang problema. Si Inday Sara pa rin ang pinakamataas. Walang sino mang nakapapantay sa kanyang porsyento ngayon. Siya pa rin po. Ito pa. Gisundan ni Mayor Leni Robredo nga gikan sa 8% na himo kining 21% o dunay 13 puntos o increase ikatulo
si Mayor Isko Moreno nga dunay 10%, samtang si Senador Rapi Tulfo 9% o 4% si Bam Aquino. Buti pa si Bam, hindi nagpaparamdam na tumakbong presidente, napasok pa ho mga kababayan. O ito Tagalog, sinundan daw po ni Mayor Leni Robredo. Nagmula po ang kanyang porsyento sa 8, ngayon naging 21% na di umano mga kababayan. Sumunod po si Leni Robredo kay BP Inday Sara. Si Inday Sara 33%, si Leni 21%, malayo pa rin po ang agwat mga kababayan. Layo na yan. 13 ang puntos na inakyat po ni Leni Robredo. Pangatlo si Mayor Isko Moreno na nakakuha naman po ng 10%. Sumunod kay Isko, si Rapi Tulfo 9%. At ang panghuli, 4% mga kababayan kay Bam Aquino. Si Risa Hontiveros, ligwak. Sa survey pa lang, ligwak na. Tatakbo ka pa? Ha? Ng presidente. Risa Hontiveros, aba, mahiyahiya ka naman. Mahiyahiya ka naman. Walang tawag ito, butante. Wala kang butante. Doon pa lang sa 1,200 na respondent na tawag ito, sumama o tawag ito, nakiisa sa survey na isinagawa ng Okta Research. Wala eh. Ni isa doon, wala talaga eh. Kasi sa top 5, bagsak ka eh. Buti pa si Bam. Ayan, sila Rapi. Sino pa yung mga nabanggit nung kanina? Nasama na hindi po nagsabing tatakbo sila sa pagka-presidente sa 2028. Ikaw, na ilang beses mong inulit-ulit Risa Hontiveros sa tatakbo ka, wala. Nakakaawa. Wala ka talaga. Ang butante mo kasi, magdalo lang eh. Magdalo ni Trillanes lang ang butante mo. Ayan. O ito pa, isang balita, mga kababayan. Itong tungkol naman po dito sa sinabi po ni Rigoberto Tiglao. Tungkol po ito sa AMLAC, mga kababayan. Ako, hindi pa yata mabuksan itong aking babasahin. Dapat talaga na-screenshot ko na. O ito ang sabi ni Rigoberto Tiglao, mga kababayan. The AMLAC did not confirm that Sara and her husband Manasseh had transaction linked to any crime. Mga kababayan, sino po may sabi? AMLAC na po. The AMLAC did not confirm, ayan, that Sara or her husband Manasseh had transactions linked to any crime. Paano ba yan? Yung isinampa ni Man Scarpio na reklamo laban sa mga nabanggit kanina. Matutuluyan kayo. Sigurado yan, makakasuhan kayo. Sinabi ng AMLAC, sino kaya sa AMLAC ang may sabi nito? Si Buenaventura? Hindi pa natin masabi ngayon mga kababayan kung sino sa mga taga-AMLAC ang may sabi ho nito na the AMLAC did not confirm that Sara or her husband Manasseh had transaction linked to any crime. Wala. Paano ngayon yan? Iyakan na. Yung mga lumabag sa ginawa nila sa mini trial, ay sigurado kayo ang mababalikan. Kaya pala, nagwawala na yung isang ali. Hindi na ma-imagine kung ano ang mangyayari sa kanila oras na tumalab na itong inihaing reklamo ni Man Scarpio. Siguro, napag-isip-isip niya mga kababayan na, teka, babalik na naman ako sa loob. Hindi pa nga ako umaabot ng 2 taon dito sa labas. Tatakbo pa sana ako sa darating na 2028 election. Pero tinuluyan kami ni Man Scarpio, bayari. Kasi kayo mga buwakan ng ina kayo. Kamamadali ninyo. Gigil ninyo na ma-impeach ang pangalawang pangulo. Desperado na kayo kung ano-ano na ginawa ninyo. Pati yung mga labag, iginawa nyo na. Yun ang batong pumukpok sa ulo ninyo. Parang kayo din po kumuha ng batong, itinukpok niyo sa ulo. Pagbabayaran nyo ho yan. Seryoso na si Man Scarpio. Tutuluyan talaga kayo. Nako. Okay, so hanggang dito lang po mga kababayan. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.